in me. I don't. That's about it. Mukha talaga. Malaking pintuan ng higante nakita ng isang TikToker sa Oregon. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. May isang TikToker na may pangalang RDB Cell na sikat ngayon dahil sa claim niya na nakunan niya ng video ang isang higante na lumabas mula sa isang parang pintuan sa mga bundok sa Oregon. Bigla siyang nanahimik ng maraming araw at hindi siya nagpo-post ng mga videos matapos nito. Dahil sinasabi niya na may mga puting sasakyan ang sumusunod sa kanya sa bahay o kapag pupunta siya sa bundok na yon para mag-explore. Kung iisipin parang katulad ito sa kwento ni Andrew Dawson, na isang taon mahigit ang nakalipas ay nag-post din sa TikTok ng video ng higante. Gumawa siya ng iba't ibang videos tungkol dito at talaga namang nag-viral. At sabi din ni Dawson noon na habang mas pinag-aaralan niya yung lugar, sinabi niya na may mga sasakyan din ng gobyerno na humaharang sa kanya. At nakunan niya pa nga ito ng kamera dahil kahit nasa bahay na siya, ay sinusundan pa din siya. At ang nakakalungkot, maraming nagulat at nagtaka dahil isang araw namatay si Dawson sa hindi malamang dahilan. FYI, sa Biblia, mahigit 30 beses nabanggit ang mga higante at ang kanilang lahi. Yung pinakasikat na verse, Genesis chapter 6 verse 4, na sinasabing ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga kaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Kaya naman dahil dito, nagtataka ang iba kung may natitira pa bang lahi ng mga higante hanggang ngayon. Maraming tao ang naniniwala dito at kasama na nga si RDB Cell dito. At ngayon tignan na natin ang buong nakita ni RDB Cell. Ang TikToker na si RDB Cell na may totoong pangalan na James Goble ay dating konsehal sa siyudad ng Oregon. Nag-claim siya o sinabi niya na nakakita siya ng higante na pumasok sa isang bato na mukhang pintuan habang naglalakbay siya sa Quartzville Drive malapit sa Green Peter Reservoir sa Oregon. That thing was open. It opened completely up, and then it closed back up. And there's a little slot in it right up there. You can see that little slot where it looked like somebody was staring out of. Dude, giants are freaking real. I don't care what anybody said. Nag-viral ng husto ang video na ito, kaya naman mabilis niya itong dinilit sa channel niya. At matapos nito ay nag-post siya ng follow-up video kung saan sinabi niyang may mga puting sasakyan na sumusunod at nanghaharas sa kanya. Anyway, we just been staying kind of low key. When I wake up in the morning and I'm going, this is what I run into. It's down the road. And then sometimes it's up the other side of the road. And sometimes it just follows me around town. And there's a white truck that does the same thing. May video sa page niya kung saan bumalik siya sa site. At makikita mo sa simula ng video na may dalawang magkaparehong puting truck na dumadaan. Balak kaya ng mga sasakyang ito na patahimikin siya para hindi na malaman pa ng iba ang mga nalalaman niya? Totoo ba na alam ng gobyerno ang tungkol sa mga higante at ayaw na lang nilang ipaalam sa mga tao ang tungkol dito para hindi na makalikha ng pagpapanik? Sa tingin mo? So ngayon tignan naman natin kung ano ba talaga ang itsura ng pintuan kapag malapit. Nilapitan niya ito ng malapitan at tinutukan niya ito ng video camera. May ibang tao ang pumupunta dito para mag-explore, pero wala naman silang nakikitang kakaiba sa lugar. At ngayon, heto naman ang magandang drone footage na kinukunan ng pintuan ng higante. At makikita mo sa video na mukha nga siyang pintuan. At FYI din po, ganito ang pintuan na ginagamit ng mga sinaunang tao para sa spiritual nilang gawain. At heto pa ang nakakagulat sa kwentong ito. Nag-post ulit siya ng video na kasama na ang asawa niya, bumalik sila sa lugar para mag-explore, at may punto na tumakbo sila pababa ng bundok dahil sa natakot sila sa isang bagay. Okay, well, we're here. There's no way I'm getting down there without a rope or anything. This is just steep beyond steep. Cross through there, and it is narrow and it's slick. This was slick. I don't know what that was. It's that same thing. I thought, but I swear to God, there was something standing right there. Just keep going. I don't know what, but just get going. Di malaman kung gumagawa lang ba sila ng kwento para mas maging interesado ang mga tao. O pwede rin naman na totoo talaga ang mga sinasabi nila.
Kaya naman hindi tuloy maiwasang mag-isip ng mga nakakapanood na baka isa itong doorway o lagusan na konektado sa isang spiritual na dimensyon. Anybody that knows us knows my wife is very black and white, and if you listen carefully, you can hear what she says, and you can see her crying. So, on our way back down, something happened, and we ended up running. Anybody that knows me knows that my old butt don't run. Anyways, will I go back? No. Will I take somebody else up there? Nope. I can tell everybody where it's at. If you DM me, I don't. That's about it. Mukha talaga siyang Aramumuru sa Peru. Ang Aramumuru sa Peru ay isang misteryosong lugar din na matatagpuan malapit sa Lake Titicaca, isa sa pinakamalalaking lawa sa South America. Kilala din ito bilang Gate of the Gods o Puerta de Hayumarca. Isa itong malaking bato na may hugis parihabang ukit sa gitna. Ang ukit ay mukhang isang pintuan o portal na nakaukit sa solidong bato. Ang eksaktong pinagmulan at layunin ng Aramumuru ay hindi pa din tiyak. Kaya naman maraming alamat at espiritual na mga kwento ang nagsisilabasan tungkol dito. Ayon sa ilang lokal na alamat, ito ay isang portal patungo sa ibang dimensyon o isang stargate na ginagamit ng mga sinaunang tao para sa espiritual na paglalakbay o komunikasyon sa mga Diyos o ibang nilalang. Ngayon mabalik tayo sa mga higante. Sa tingin ko, maaring posible ito. Dahil alam naman natin na sa buong mundo ay taon-taon may mga tao ang nakakakita ng malalaking nilalang na naglalakad sa kagubatan. May mga nakaka-encounter pa nga sa kanila at may mga nakakakuha pa nga ng video. Kamakailan lang din, may video na lumabas mula sa Salt Lake City, Utah na parang may malaking nilalang sa gilid ng bundok. Mukha talaga itong malaking tao na nakatayo sa gilid na tuktok ng bundok. At mula ang video na ito sa isang Instagram page ni Token Ginger 2.0 at mukhang totoo talaga ito para sa karamihan. At katulad din ni Andrew Dawson at RDB Cell, yung page na pinag-uploadan nila ng video ay binura din nila ng hindi katagalan pagkatapos nilang maipost. Tila may nagsasabi sa kanila na burahin ang video at manahimik na lang kung ayaw nilang mapahamak. I know what I think it is, but it's 60 to 80 feet tall, 60, 80 feet across at a wedge shape. At maaari itong iugnay sa isa pang talata sa Biblia na mababasa sa Numbers chapter 13 verse 33 at sinasabing, "Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila."